Kumusta sa inyong lahat? Ako si Bianca Manalo ngayong araw. Ay susuriin natin ang paksang ito, bagong patakaran sa pasaporte para sa mga senior citizens simula Mayo 2026. Huwag hayaang ma-reject. Bilang isang flight attendant na may 15 taon na karanasan, marami na akong nakita sa aking paglalakbay at naniniwala akong napakahalaga na maging handa, lalo na sa mga bagong patakaran na maaaring makaapekto sa ating mga senior citizen. Narinig ko ang mga bagong patakaran sa ID at pasaporte na ipapatupad ng TSA at border agencies at maaaring makagulat ito sa maraming maglalakbay ngayong Pasko at Bagong Taon. Kung ikaw ay nasa ika-4 na po, ika-50, ika-6 na po, ika-70 o higit pa at plano mong lumipad sa Mayo 2026, ang ibabahagi ko ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng matagumpay na paglalakbay at pagtanggi sa gate. Darating ka sa paliparan na iniisip na nagawa mo ang lahat ng tama. Dumating ka ng 2 oras ng maaga, ang iyong mga gamot ay nasa orihinal na bote, nagdala ka pa nga ng sulat mula sa iyong doktor. Ngunit nakabaon sa maliliit na letra simula Mayo 1, 2026, mayroong 88 pangunahing patakaran sa pasaporte at ID sa US at sa Europe na tahimik na nagpapahirap sa sinumang hindi nakasabay sa bawat bagong update. Sinuri ko ang mahigit 200 reklamo mula sa mga matatandang manlalakbay at nakipag-usap sa tatlong retiradong TSA supervisors at ang parehong 88 bitag ang paulit-ulit na lumalabas. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung ano mismo ang aayusin sa bahay para walang sino man sa TSA, sa gate o sa European Border Control ang makakapagpabalik sa iyo. Ang panuntunan bilang 3-3 ang siyang dahilan kung bakit mas maraming matatandang manlalakbay ang napupuna kaysa sa lahat ng iba pa na pinagsama at karamihan sa mga tao ay hindi man lang napagtanto na ito ay isang patakaran. Sige, simulan natin sa numero 88. Narito ang hindi sinasabi ng karamihan sa mga travel agent ng malakas, ang expiration date na nakalimbag sa iyong pasaporte ay hindi ang tunay na deadline para sa international travel. Sabihin nating nag-book ka ng biyahe sa Thailand. Mag-expire ang iyong pasaporte sa Mayo 15, ang iyong flight ay Mayo 10. Titingnan mo ito at iisiping mahigit 2 buwan pa ang natitira, ayos lang ako. Sa check-in, pinipigilan ka ng ahente. Hinihingi ng Thailand na valid ang iyong pasaporte nang hindi bababa sa 6 na buwan mula sa iyong petsa ng pagpasok. Ipinaliwanag mong babalik ka sa 2 linggo. Wala silang pakialam. Resulta 2,400 piso na non-refundable na ticket ang nawala sa isang usapan. Maraming manlalakbay sa kanilang ika-60, ika-60 at ika-70 na taon ang nahuhuli dito. Dose-dose ng mga bansa ngayon ang gumagamit ng ilang bersyon ng 6 na buwang panuntunan. Karamihan sa Asia, bahagi ng Africa, ilang isla sa Caribbean at madaling makaligtaan kung hindi ka nakatutok sa balita sa paglalakbay. At ang pagre-renew ng pasaporte ay hindi na laging mabilis na gawain. Ang pagpunta sa opisina, pagpila, pagharap sa mga pagkaantala, lahat ng ito ay mas nakakapagod kaysa noong nasa 30 taong gulang ka. Narito ang gagawin mo. Suriin ang iyong pasaporte ngayon, magdagdag ng 6 na buwan sa iyong petsa ng pagpasok at iyong petsa ng pagbalik. Kung mag-expire ito sa loob ng panahong iyon, i-renew mo ito. Sa Pilipinas, maaari ka mag-apply online sa DFA website sa loob ng 30 minuto. Ang pagpoproseso ay tumatagal na mga 6 hanggang 8 linggo. Minsan mas matagal sa mga abalang panahon, kaya huwag maghintay hanggang Mayo para sa isang biyahe sa Mayo. Panuntunan ng iyong pasaporte ay dapat na valid sa loob ng 6 na buwan pagkatapos mong makauwi, hindi lamang habang naglalakbay ka. Ang magic na tanong kapag nagbubook ng international trips, kailangan ba ng destinasyong ito
ng 6 na buwan na validity ng pasaporte. Pro tip, kumuha ng litrato ng expiration date ng iyong pasaporte at magtakda ng paalala sa telepono 10 buwan bago ito mag-expire. Nagbibigay iyan sa iyo ng kalmadong 2 buwang buffer para mag-renew ng walang gulo. At ang pag-expire ng pasaporte ay madali pa rin kumpara sa kung ano ang mangyayari kapag ang iyong pasaporte ay mukhang bago at ang sistema ay nagpasya na ito ay nasira. Sinabi sa akin ng mga opisyal ng imigrasyon ng lihim na ngayon ay tinatanggap na nila ang mga pasaporte para sa pinsala na hindi mo man lang makita. Ayos ang iyong pasaporte, malinis ang pabalat, makinis sa mga pahina, malinaw ang larawan, ngunit nakasanayan mong tiklupin ito at isilid sa iyong likurang bulsa dahil ayaw mong magdala ng hiwalay na wallet. Sa gate para sa iyong flight sa London, ini-scan ito ng ahente. Error, sinubukan ulit, error. Sir Music, hindi nababasa ang RFID chip. Sir, ang pasaporte na ito ay sira. Sabi mo ngunit, mukha itong bago. Sa labas, oo. Sa loob, patay na ang chip. Isang missed flight at humigit kumulang 1,800 piso na rebooking fees. Naunawaan mo ang punto. Sa loob ng pabalat ay may maliit na antena. Kung tiklupin mo ito ng sapat magkakabitak ito, mamamatay ang chip kahit na mukha pa ring bago ang pasaporte. Pinananatili ng mga senior ang pasaporte sa loob ng maraming taon at hindi laging sinusuri ang mga ito at ang mahinang paningin ay nagpapadali sa pagkalimot sa maliliit na ripples, mancha ng tubig o pagbabalat ng plastic. Mula Mayo 2026, mas maraming bansa ang magtutulak sa iyo sa mga e-gate na umaasa sa chip na iyon. Kung hindi ito mag-scan, ituturing ng sistema ang iyong pasaporte na sira, hindi borderline okay. Ano ang gagawin? Huwag kailanman tiklupin o igulong ang iyong pasaporte at itigil ang pagdadala nito sa iyong likurang bulsa. Panatilihin itong flat sa isang wallet, document pouch o hard shell holder. Kung hindi maganda ang iyong paningin, tanungin ang iyong mga anak o apo na suriin ito sa ilalim ng magandang ilaw. Kung kupas na ang iyong larawan o mukha kang ibang-iba, ngayon mag-renew ng maaga. Kung nasa counter ka na at nabigo ang chip, isang kalmadong linya ang mas gumagana kaysa sa pakikipagtalo. Nais kong humiling ng manual processing habang inaayos ko ang pagpapalit ng pasaporte na ito pagkatapos ng biyaheng ito. Ito ang isa sa mga nakakagulat sa maraming senior kahit sa simpleng biyahe para bisitahin ang pamilya. Mula Mayo 2026, hinihigpitan ng TSA ang Real ID checks at sa 2026, mahigpit na nila itong ipapatupad. Isang lola ang dumating para sa isang maikling domestic flight upang bisitahin ang kanyang mga apo. Ibinigay niya ang kanyang driver's license, ang parehong ginagamit niya sa loob ng maraming taon. Tinitignan ito ng ahente ng TSA at sinabing, "Ma'am, wala itong Real ID star. May pasaporte po kayo, wala siyang dala." Domestic flight ito sa loob ng Pilipinas. Bakit niya dadalhin? Ipinadala nila siya sa secondary screening, 45 minuto ng pagtatanong dagdag na pagsusuri full pat down. Sa huli ay pinayagan nila siyang dumaan, ngunit nawala na ang kanyang flight. Ilang daang-daang piso pa para mag-rebook. Bakit ito matindi sa mga taong higit sa 60? Dahil maraming senior ang gumagamit pa rin ng lumang lisensya na nakuha nila ilang dekada na ang nakalipas na walang maliit na ginto o itim na bituin sa sulok. Hindi sila madalas lumipad. Hindi nila sinusundan ang bawat update ng TSA. At ang pagpunta sa LTO, pagpila o pagmamaneho sa buong bayan ay hindi na kasing dali ng dati. Sa 2026, mas maraming checkpoint. Ang simpleng tumatanggap sa mga lumang lisensya na iyon bilang hindi sapat at nagtutulak sa mga senior sa mahaba nakakapagod na identity checks o dagdag na bayad sa pamamagitan NG Emiga Sistema Tulad, NG Confirmide. Narito ang gagawin mo. Suriin ang iyong lisensya ngayon. Tumingin sa itaas na kanang sulok.
Kung walang bituin ang lisensya na iyon ay hindi Real ID compliant. Para sa mga flight, kakailanganin mo ng Real ID license o iyong pasaporte. Pinakamainam na gawin kung ikaw ay higit sa 60 at lumilipad ng kahit minsan o dalawang beses sa isang taon gamitin ang iyong pasaporte bilang iyong pangunahing ID para sa paglipad kahit sa domestic trips. Tinatanggap ito ng TSA sa lahat ng dako at hindi mo kailangang mag-alala kung nakasabay na ang iyong estado sa Real ID. Dito nagsisimulang maging medyo invasive. Simula Mayo 12, 2025, ilalabas ng Europe ang bagong entry-exit system. Sa Mayo 10, 2026, mandatory na ito sa halos bawat Schengen border. Isang 75 taong gulang na mag-asawa mula sa Seattle ang lumapag sa Paris para sa kanilang ika-50 anibersaryo ng kasal. Inaasahan nila ang mabilis na stamp ng pasaporte. Sa halip ipinadala sila sa isang kiosk, ilagay ang iyong mga daliri dito. Tingnan ang kamera. May arthritis ang asawa. Hindi maayos ang pagkakaupo ng kanyang mga daliri. Nabigo ang makina ng isang beses, dalawang beses, anim na beses. Sa oras na malinaw sila sa imigrasyon, nawala na ang kanilang tren patungong Provence at nagbayad ng 200 piso para mag-rebook. Bakit? Dahil sa ilalim ng bagong EES system, kinukuha na ngayon ng Europe ang iyong larawan ng mukha at apat na fingerprint sa bawat pagpasok o paglabas mo sa Schengen Zone. Kung ikaw ay mas matanda, mabagal maglakad, gumagamit ng tungkod o wheelchair, o may nanginginig matigas na kamay, ang proseso na iyon ay mas matagal kaysa sa mga mas batang manlalakbay. Narito ang gagawin mo. Dumating sa mga paliparan sa Europa ng humigit kumulang 30 minuto ng mas maaga kaysa sa nakasanayan mo. Kung mayroon kang arthritis o hand tremors, sabihin agad sa opisyal. Mayroon silang mga pamamaraan para sa mga medikal na issue. Ngunit gagamitin lang nila ang mga ito kung magsasalita ka kapag nasa sistema ka na. Sa unang-unang pagkakataon, karaniwang mas mabilis ang mga susunod na pagpasok. Kung magkokonekta ka sa Europa, maglaan ng hindi bababa sa 70 minuto. Laktaban ang masikip na 45 hanggang 60 minutong layover kung ikaw ay higit sa 60 o hindi mabilis kumilos. Isang mabagal na biometric line plus isang mahabang lakad sa pagitan ng mga gate ang kailangan para makaligtaan ang iyong flight. Kung naglalakbay ka kasama ang isang asawa, magparehistro ng magkasama sa iyong unang-unang pagpasok, nakakatulong ito upang manatili ka sa parehong pila sa mga susunod na biyahe sa halip na maghiwalay. Ang magic na parirala kung hindi mabasa ng scanner ang iyong mga fingerprint. Mayroon akong kondisyon sa aking mga kamay kaya mahirap iscan ang aking mga fingerprint. Mayroon bang alternatibong proseso at hindi pa tapos ang Europa? Kung sa tingin mo ay nakakainis sa mga fingerprint, hintayin mong marinig mo ang tungkol sa bagong pre-approval na kakailanganin mo bago ka pa man umalis ng Pilipinas. Karamihan sa mga senior ay hindi man lang alam na umiiral ito. Kung pinapanood mo ito para sa mga biyahe sa huling bahagi ng Mayo 2026 at higit pa ang mga Pilipino at iba pang visa-exempt na manlalakbay, ay kakailanganin ng ETIAS approval bago lumipad sa karamihan ng Europa. Walang ETIAS, walang boarding kahit na perpekto ang iyong pasaporte. Isipin ito, nag-book ka ng isang Dream River Cruise sa Europa. Handang pasaporte, nakalimbag ang mga tiket, nakaimpake ang mga bag. Sa check-in, tinanong ng ahente, may ETIAS authorization po kayo. Hindi mo pa ito naririnig. Hindi ka nila ma-check-in. Nagmamadali kang kumonekta sa airport wifi, nagmamadaling puna ng isang online form, bayaran ng bayad at umaasa na maaprubahan ito sa oras. Para sa ilang manlalakbay, nangangahulugang iyon ng oras ng paghintay, isang missed flight at daan-daang piso ang nawala sa rebooking
at nawalang hotel o cruise days. Bakit ito mapanganib para sa mga senior? Ang ETIAS ay ang bersyon ng Europa ng isang online na pre-screening pass katulad ng US ESTA. Karamihan sa mga pag-aproba ay mabilis, ngunit ang ilan ay maaaring tumagal ng hanggang 76 na oras. Kung ikaw ay higit sa 60 ang paghihintay sa paliparan sa ilalim ng ganitong uri ng stress ay ang huling bagay na kailangan ng iyong katawan. At kung ang iyong mga anak ang nag-book ng biyahe, madali para sa lahat na ipagpalagay na sapat na ang pasaporte at kalimutan ang ETIAS. Narito ang gagawin mo. Mag-apply para sa ETIAS nang hindi bababa sa isang linggo bago ang iyong flight, mas maaga kung gusto mong magplano. Gamitin ang opisyal na website ng EU at hayaang tulungan ka ng isang pinagkakatiwalaan mong tao kung hindi ka sanay sa mga online form. Valid ito sa loob ng tatlong taon o hanggang mag-expire ang iyong pasaporte kung alin ang mauna. Kung makakuha ka ng bagong pasaporte, kailangan mo ng bagong ETIAS. Pagkatapos itong maaprubahan, i-print ang kumpirmasyon upang madaling basahin, i-save ang isang kopya sa iyong telepono at i-email ito sa iyong sarili o i-store ito sa cloud kung sakaling mawala ang iyong telepono. Panuntunan isipin ang ETIAS bilang TSA pre-check ng Europa. Mag-a-apply ka ng isang beses, pagkatapos ay gagamitin mo ito para sa maraming biyahe, ngunit nakakabit ito sa iyong pasaporte, kaya ang bagong pasaporte ay nangangahulugan ng bagong aplikasyon. Huwag hayaang maging isang araw ng stress sa paliparan ng iyong pangarap na European vacation dahil sa nawawalang ETIAS. Gawin ito ng maaga, lalo na kung ikaw ay higit sa 60 at gusto mong gamitin ang iyong enerhiya para sa biyahe, hindi sa counter ng check-in. Ito ang isa sa mga nakakagulat sa maraming senior. Tinatanggap na ngayon ng TSA ang mga digital ID sa Apple Wallet at Google Wallet. Maganda pakinggan, walang wallet, walang plastic card, ngunit narito ang bitag. Ipinagmamalaki ng isang lolo na marunong sa teknolohiya na naidagdag niya ang kanyang digital driver's license sa kanyang iPhone ng mag-isa. Sa uherbong kumpiyansa niyang inilabas ang kanyang telepono sa seguridad, nag-beep pula ang scanner. Sinabi ng ahente, "Sir, hindi kami tumatanggap ng mga digital ID sa checkpoint na ito." "May physical license po ba kayo?" Wala siyang dala. Na-advertise ng kanyang estado ang digital ID bilang TSA approved, kaya iniwan niya ang totoong card sa bahay. Pagkatapos ng 30 minuto ng pagtatanong at tawag sa supervisor sa wakas, ay pinayagan nila siya, ngunit nawala na ang kanyang boarding window at sarado na ang flight. Nahihirapan ang mga senior dito dahil nagtitiwala sila sa label na TSA approved. Hindi laging nakikita ang maliit na print na ito ay valid lamang sa mga piling paliparan at lane. At ang pagharap sa sorpresang secondary screening ay mas nakakapagod sa iyong ika-60, at ika-70 na taon. Isang patay na baterya, isang scanner glitch o isang nagdududang ahente ang kailangan kung wala kang pisikal na card. Narito ang gagawin mo. Laging dalhin ang iyong pisikal na ID, lisensya o pasaporte kahit na mayroon kang digital. Ang digital ID ay backup, hindi kapalit. Kung inaalok ito ng iyong estado, sige, at idagdag ito sa Apple Wallet o Google Wallet, ngunit dalhin pa rin ang iyong wallet. Panatilihing naka-charge ang iyong telepono at maliwanag ang iyong screen upang mag-scan bago ka makarating sa TSA. Ang magic na parirala kung nabigo ang iyong digital ID. Mayroon akong physical na ID bilang backup at ibigay ito kaagad. Insider move. Kumuha ng malinaw na litrato ng harap ng iyong physical na ID at i-store ito sa isang password-protected note o secure app. Hindi ito isang opisyal na ID, ngunit kung mawala ang iyong wallet o pasaporte, ang larawan na iyon ay makakatulong sa staff na i-verify kung sino ka nang mas mabilis kaysa kung wala kang anuman.
Ganyan ang paraan kung paano nagiging dahilan ang magarbong digital ID ng paggastos mo ng dagdag na oras na natigil sa paliparan. Ito ang hindi sinisigaw ng TSA, ngunit ito ang pinakamatindi sa mga senior. Sa papel ang mga likidong gamot na higit sa 33.44 na ounces ay pinapayagan na dumaan sa seguridad kung ito ay kinakailangan sa medikal. At kung ideklara mo sila sa totoong buhay, ibang-iba ang kwento. Sabihin nating nag-impake ka ng 88 ounce na liquid fiber supplement sa iyong carry-on. Sa screening, kinuha ng ahente ang iyong bag. Ma'am, lumampas ito sa liquid limit. Ipinaliwanag mo, ginagamit ko ito araw-araw. Ito ang gamot ko. Tanong nila, may dokumentasyon po kayo. Wala kang ideya na kailangan mo. Kinuha nila ang bote, 28 piso ang nawala at ang susunod na tatlong araw ng iyong cruise ay ginugol sa paninigas, pagod at miserable sa halip na magsaya. Narito ang nangyayari. Mayroong exemption ang TSA para sa mga likidong gamot medical solutions at ilang liquid supplements na higit sa 33.44 na ounces. Ngunit ang exemption na iyon ay gumagana lamang kung sasabihin mo sa kanila ng maaga at hayaan silang subukan ito. Kung iiwan mo itong nakabaon sa iyong bag, i-flag ito ng scanner, kukunin ito ng isang opisyal, makikita ang isang misteryosong bote na lumampas sa limitasyon, na walang deklarasyon at walang papeles. At ang pinakamadaling gawin ay itapon. Ito. Narito ang gagawin mo upang protektahan ang iyong mga gamot at iyong kalusugan. Ihiwalay ang lahat ng likidong gamot na higit sa 33.44 na ounces bago ang seguridad. Ilagay ang mga ito sa isang maliit na zip bag o pouch na madali mong mailalabas. Habang papalapit ka sa x-ray belt, sabihin ng malinaw, mayroon akong medikal na kinakailangang likido na ideklara. Karaniwan silang maglalagay ng bag sa isang bin marahil magpatakbo ng mabilis na pagsubok at tapos ka na sa loob ng halos 30 segundo. Magdala ng patunay kung maaari. Isang prescription label na may iyong pangalan, isang sulat ng doktor o ang orihinal na bote na nagpapakita ng iyong pangalan at dosing. Hindi ito laging kinakailangan, ngunit kung makatagpo ka ng isang striktong opisyal, ang label na iyon ay ang iyong pananggalang lalo na kung ikaw ay mas matanda at hindi madaling makalipas ng ilang araw nang walang gamot na iyon. Panuntunan kung ito ay isang likido na higit sa 33.44 na ounces at kailangan mo ito para sa medikal na dahilan, reseta, supplement o kahit over-the-counter na bagay na umaasa ka araw-araw, ideklara ito. Ang magic na parirala. Kung magsisimulang tumanggi ang isang ahente, ang mga ito ay medikal na kinakailangang likido na exempted sa ilalim ng mga alituntunin ng TSA. Pro tip, print ang pahina ng TSA tungkol sa mga medikal na likido mula sa tiyak. Tiklupin ito at panatilihin ito sa iyong bag ng gamot. Sinasabi ng mga senior na gumagawa nito na agad na nagiging mas maayos ang usapan kapag maituro nila ang panuntunan ng nakasulat dahil ang isang hindi ideklarang bote ay maaring magdulot sa iyo ng pera, kaginhawaan at ilang magagandang araw ng iyong biyahe. Ngunit kahit iyan ay hindi ang pinakamahal na pagkakamali ng mga senior. Ang karangalan na iyon ay napupunta sa panuntunan bilang isa-isa ang panuntunan sa walang laman na pahina ng pasaporte na tahimik na pumapatay sa buong bakasyon sa mismong gate. Ito ang tahimik na pumatay sa biyahe at pinakamatindi ito sa mga senior. Maaari kang magkaroon ng ilang taon pa bago mag-expire ang iyong pasaporte at tanggihan ka pa rin ng boarding sa gate. Ang kailangan lang ay hindi sapat ang espasyo sa loob ng maliit na asul na libro na iyon. Maraming bansa ang tahimik na humihingi ng isa-isa hanggang apat na ganap na walang laman na pahina, madalas dalawang magkatabi para sa mga visa at entry-exit stamp. Kung wala kang tamang uri ng walang laman na pahina, maaaring tumanggi ang airline na i-board ka kahit na perpekto ang iyong pasaporte
at hindi mag-expire sa loob ng maraming taon. Ganyan ang paraan kung paano nawawalan ng libu-libong piso ang mga tao sa mga non-refundable na tiket sa isang usapan. Mas mataas ang panganib ng mga senior dahil karaniwan mong pinananatili ang parehong pasaporte sa loob ng maraming taon nangongolekta ng mga stamp at visa nang hindi talaga binibilang ang mga pahina. Ang mahinang paningin at memorya ay nagpapadali sa maling pagbibilang o pagkaligta sa mga kalahating nagamit na pahina at sa mga pasaporte ng Pilipinas. Hindi ka na makapagdaragdag ng mga pahina. Kung puno ng libro, kailangan mong mag-renew na nangangahulugang mas maraming papeles, mas mahabang paghihintay at madalas na nangangailangan ng tulong upang makarating sa mga appointment. Narito ang gagawin mo. Buksan ang iyong pasaporte at suriin ito ngayon. Bilangin kung ilang pahina ang ganap na walang laman, walang stamp, walang sulat, wala. Tumingin ng mabuti upang makita kung mayroon kang hindi bababa sa dalawang walang laman na pahina ng sunod-sunod. Kung ikaw ay wala pang apat na walang laman na pahina sa kabuuan, simula ng pagpaplano ng pag-renew, lalo na kung mayroon kang mas mahabang biyahe na may maraming stop. Isang malaking itineraryo ang maaring mabilis na ubos ang mga huling pahina na iyon. Huwag kalimutan ang mga pasaporte ng mga apo kung kasama sila. 5 taon lang ang bisa ng pasaporte ng bata at mabilis itong napupuno kaya mas malamang na mag-expire o maubusan ng espasyo ng mas maaga kaysa sa iyong iniisip. Matalinong gawi. Kapag nakakuha ka ng bagong pasaporte, kumuha ng litrato ng unang pahina at ng huling pahina at isave ito sa iyong telepono. Pagkatapos ng bawat malaking biyahe, i-flip through at tingnan kung ilang sariwang pahina ang iyong nagamit. Kapag kalahati na ang puno ng libro, simulan ang pag-renew at hayaang tulungan ka ng iyong mga anak o apo sa mga online form kung hindi ka sanay sa teknolohiya. Ang magic na tanong kapag nagbubok ng international trips, kailangan ba ng destinasyong ito ng minimum na bilang ng walang laman na pahina ng pasaporte? 3 segundo lang ang kailangan upang itanong. Ngunit maaari itong makatipid ng bakasyon na nagkakahalaga ng ilang libong piso. Sa huli ang 8 panuntunan na ito ay hindi para takutin ka. Sila ang pinakamurang insurance na maaari mong magkaroon kaunting paghahanda ngayon para pagkatapos ng 60 ang iyong enerhiya ay mapupunta sa pagtamasa ng biyahe, hindi sa pakikipagtalo sa staff ng paliparan sa gate. Kung nakarating ka rito, mas marami ka nang ginagawa kaysa sa karamihan ng mga manlalakbay sa iyong edad. Alam mo na ngayon ang mga bitag na nagkakahalaga ng pinakamalaking pera, pinakamalaking enerhiya, at pinakamalaking pagtulong ng mga senior bago ang isang malaking biyahe. Maglaan ng 10 minuto pagkatapos ng video na ito, kunin ang iyong pasaporte, iyong lisensya at ang iyong mga gamot at suriin ang mga ito habang sariwa pa ang lahat. Magpapasalamat sa iyo ang iyong sarili sa hinaharap sa paliparan. Kung nakatulong ito sa iyo na maramdaman kahit kaunti na, mas kontrolado itap ang like para ipakita ito ng YouTube sa mas maraming manlalakbay na higit sa 60 na nangangailangan nito. Sabihin sa akin sa mga komento kung aling panuntunan ang pinakanagulat sa iyo o kung aling isa ang nakaranas mo na sa TSA o imigrasyon. At kung gusto mo pa ng step-by-step na senior-friendly travel guides mula sa carry-on tricks hanggang sa mga bagong patakaran sa bagahe at upuan, mag-subscribe at i-on ang mga notification sa channel ng Lipad. Kasama senior, napakahirap mong pinaghirapan para hayaang sirain ng isang-isang nawawalang pahina o isang-isang nakalimutang form ang iyong biyahe. Siguraduhin natin na ang iyong susunod na flight ay gugulin sa ere, hindi sa pakikipagtalo sa gate. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Lipad Kasama Senior para sa mas maraming mahahalagang tip sa paglalakbay.